So, this is day 6 actually. Day 6 kasi hindi tayo nakapag-vlog ng day 5. So, ang ating kilometers distance na natatakbo, odometer, kung ano man yan, ay 210. Ayan o, sakto na. 210 kilometers. Hey! Woo! So, may share lang ako sa inyo kasi sakto, February yung natin, no, registro. February yung registro, sabay-sabay na nagkasira-sira yung ating headlight, nagbe-blink-blink na siya, yung ating foot brake na ilaw, at yung ating handbrake na ilaw. So, tatlo. And, actually, yung binili ko ay yung binili ko lang ulit dati. Siguro mga 1 year mahigit ago. So yun lang din yung binili ko kasi okay naman eh. Lalo tong ilaw, parang 2 years yung headlight ko. Parang 2 years na yan. So yung headlight pala, bago yung binili ko, hindi yung Makoto na tri-LED. Alam niyo yung tri-LED, yung ang high ay puti, ang low ay puti or dilaw. Yung pag up down mo, high low ay mag-iiba ng kulay, tatlo. So yun yung fan ako noon. Pero ngayon iba na, nag-try na ako ng iba. Baka naman mas okay. Actually tumatagal din talaga yung 2 to 3 years eh. Tapos hindi man siya napupundi, lumalabo. Pero matagal, di ba? 2 to 3 years. Tapos magkano lang yun? 300 lang yun. So kailangan kong asikasuhin yun bago mag February dahil magre-registro na. Kailangan ko na mag-registro. So, pa 2 weeks. Kailan ba tayo last last Saturday? Hindi yung ngayong Saturday Last Saturday pa tayo nagpagas. So, tingin ko magiging accurate naman na yung makukuha nating fuel consumption kapag nagpagas tayo. At yun nga pala, nag-decide ako na gawin siyang 2 weeks. 2 weeks na para mas madaming kilometro na city driving. Wala pa akong long ride in between. Kasi kung may long ride, ubos yan. So, city driving lang tayo. So, day 6. So, yun yung update ko sa day 6. So, malang basta pag-upload ng video na to, ilalagay ko na yung link ng mga ilaw na kinabit ko, brake lights. Hindi, buo yung brake light ko eh. Brake light switch, at saka foot switch. Ewan ko, ang tawag doon. Basta yung pang switch sa brakes, tsaka headlight. So malamang napakabit ko na to bago pa ma-upload. Kasi alam niyo naman, i-edit pa. Tapos Friday pa yung tapos ng video. So yun lang muna. Kita-kits sa day 7. Okay. This is day 9. Siyam na araw na natin na hindi nagpapakarga. At actually, ang ating distance travel na natin ay 310.4 or 0.5 kilometers. 310.5 kilometers. 9 days. Kahapon, kinabit natin yung switch ng ilaw dito. Switch ng brake lever sa kanan dito. Yan. Kasi malapit na tayo magparehistro. Kailangan na natin ayusin yung mga sira. Yung mga sira nating mga parts, kailangan natin palitan para pumasa tayo sa inspection. So, ang isa pang sira sa akin, yung ulo ko, joke lang. Ang isa pang sira ay yung foot brake light switch. So, brake light din pero pang rear, panghulihan. Hindi na sa paa. Hindi na gumagana yung niyan, switch niyan. Also, nagbe-blink na. Nagbe-blink na yung ating gas indicator. Ibig sabihin, 6 liters below na siya. So kapag yan ay nag-steady light, steady orange, magiging na yan, 3 liters below, 3 liters. Pero ngayon, baka 3 to 6 pa to. Kung mapapansin nyo, medyo nagtatansya ako, kasi nga, hindi eksakto yung fuel indicator ng motor na to. Kumbaga, kailangan kong computein yung gas consumption talaga niya para ma-convert ko into distance, kilometers travel. Kumbaga, pag nakita ko dito sa trip meter, dito sa baba, na 350, 3 liters na lang yun, magpapagas na ako, magpapakarga na ako. Kumbaga, doon ako nakabase sa distance travel. Kasi nga, sabi ko sa inyo, etong orange light na yan
ay minsan pumapalya yan. Minsan sobrang konti na ng gasolina ko, nagbiblink pa yan. Hindi ko alam, siguro dahil mag-aapat na taon na tong motor ko, ganun na talaga. O nga pala, no, bago ko makalimutan, yung sprocket set, kadena, yung mga ilaw na ikakabit ko, yung switch, baka pag kailanganin nyo rin sa future, lalagay ko yung link sa baba ng video na to para hindi na kayo mahirapan maghanap ng maayos, no? Kasi maayos naman yung kinuha ko na yon. Yun yung dati ko na rin na nilagay dito. 2 years naman na tinatagal niya. And tayo pala, pag nagre-rehistro sa legal, no, hindi tayo nagpapapixer. Kaya talagang ini-inspection yung ano natin, yung unit natin. Sumusunod ako sa batas na bawal ang fixer. At the same time, yung mga sira, yung mga chinecheck sa pagpaparehistro sa LTO, talagang pinapaayos ko yan lahat. Kasi unsafe yun eh. Kumbaga, kapag wala kang ilaw, wala kang side mirror, sira ang ganito mo, ganyan, hindi yun safe sa daan. Kaya yun chinecheck, kaya yun dapat ay masunod natin. Kasi para sa atin yun, nire-regulate lang talaga nila kasi may mga hindi sumusunod or may mga possible na hindi sumunod. So yung mga napapansin nyo na walang side mirror o kaya sira na yung ilaw, isipin nyo paano nakapag-rehistro yun. So baka may fixer or talagang walang rehistro, hindi registered. So ko, sinecheck ko talaga na maayos ang motor natin, na street legal talaga yung motor natin, hindi siya masasaway. Kaya nga yung motor ko, kadalasan kami pagdadaan sa checkpoint, hindi na kami pinapansin eh. Tulad niya, makikita ko naka riding shoes ako, naka elbow knee pads, tapos naka riding jacket, meron pa akong reflector. Kumbaga kita na agad sa atin na sumusunod tayo, kita na agad sa atin na aware tayo sa mga safety, sa mga kung ano-ano pang kailangan sa pagmumotor. Hindi na tayo checkpoint kasi tiwala na sila sa atin, no? Yun yung advantage kapag kumpleto ka sa gear, kahit yung pass mo kumpleto. Nagtataka nga rin ako bakit ayaw na ayaw ng mga tao na mag-helmet. Alam mo yun, yung minsan nilalagay na lang sa taas ng ulo para lang masabing naka-helmet, hindi masaway. Ba't ba ayaw nyo mag-helmet? Para ba yan sa nanguhuli o para sa atin? May isa pang nagsabi sa akin, no? Meron kasing policy sa trabaho namin na bawal ang walang gear, no? Hindi lahat ng company, no, nagbabawal ng walang gear. So dapat meron kaming gear, elbow pad, knee pad, or riding gears, riding jacket or riding pants, pwede. Ngayon, umuulan. Sabi sa akin, sir, bakit mag-gear ka pa? Umuulan naman, hindi naman kita yung gear mo. So nagkapote ko, hindi kita yung gear. Tama naman nasa loob yung gear. Ibig sabihin ba, kapag hindi kita na wala akong gear, hindi ka na mag-gear? Kung naulan, kapag naulan, mas kailangan nga natin na mag-gear eh. Ibig sabihin, nag-gear ka lang para sa ibang tao, para hindi ka mahuli. Mali. Dapat mag-gear ka para sa safety mo. Mag-gear tayo para sa atin, sa sarili natin. Hindi dahil may nakuhuli o wala. Hanga nga sa akin yung safety officer sa company namin. Bakit? Kasi wala pang regulations na gano'n. Ako, naka-complete gear na ako. Kahit hindi niya sabihin, naka-complete gear ako. Lagi niya akong ina-example, no? Lazy vlogs! Kompleto lagi gear, gayahin nyo. Lagi akong ginaganon, no? Minsan, na nga no? Paulit-ulit na. Pag may nakikita siyang mga walang gloves, walang reflector, hindi nyo gayahin si JC. Hindi man sa minsan ay pangit na rin pakinggan pag paulit-ulit na ina-example ako eh. Baka sabihin favorite ako eh, di ba? Pangit, hindi rin masyadong okay yun. Pero sinishare ko sa inyo na kahit walang nanguhuli, mag-gear ako, complete helmet, kahit malapit lang. So sana kayo ganun din. Kuya, nakita ko may karga, so huwag kayong madamot magpatawid kapag yung pansin yung tao may karga, may hawak. Patawarin nyo, wala naman masama magpreno eh, no? Hindi masama magpreno. Kawawa rin yung mga yan, kita nyo naman kahit kung kayo may hawak na galon ng tubig, tatawid. May inis ka kapag hindi ka pinagbibigyan ng mga sasakyan.
Kaya ako gusto ko gawin sa akin yun. Kaya ginagawa ko rin sa iba. Anyways, ang dami na nating napagkukwentuhan. See you mamaya. Magpapagas na ako mamaya. Kita kits! Checkpoint ba? Puro motor. Checkpointin mo ba ako? Basic! Basic! Checkpoint! Ngayon ang sinasabi ko sa inyo, no? Dinidiscuss ko lang kanina. Yung checkpoint magkabila, hindi ako tunod. Yung ganito kasi pag-i-itsura, pinagtitiwalaan yan. Hindi, kidding aside. Diba? Complete curious ka, isipin ba ng ano sa'yo, sira, wala ka rin rehistro o lisensya, eh aware ka nga sa safety mo. Kompleto ko guys, oh. Yon! So as you can see, naka-steady na yung ilaw ng ating fuel indicator. Meaning 3 liters pababa na lang yan. Okay? So ang ating kilometers travel na, distance traveled ay 330.5 kilometers. Almost 2 weeks na after natin magpagas ng full tank. Ngayon, kailangan na natin magpagas dahil yun nga, yung indication ay yung steady light na. So yun yung patatandaan natin na kailangan na magpagas. Ngayon natin malalaman kung gaano kalakas itong 1444 na sprocket set kapag city driving. So nakita na natin na 40 plus kilometers per liter kapag long ride. So meron nga pala akong i-share na ginagawa ko, kumbaga content tips para sa inyo. So kung magpapagas ako, tinatry ko na maagang maaga or gabi. Ang pinaka the best yung pinaka umaga. Halimbawa, alas 7, alas 6, alas 5 ng umaga. So bakit no? Kasi kapag medyo mainit na, nagkakaroon ng evaporation habang nagpapagas kasi nakabukas yung tangke natin eh. May isa pa yung medyo mabula na yan no, pag mainit ang panahon. So napapansin nyo ba pag nagsasaling kayo ng mabulang beer sa isang baso, hindi nyo may full tank? So ito, papagas na tayo. Regular full tank? Regular po. Regular po lang. 9.74. So habang naghihintay tayo ng sukli, compute na natin. 331.9 ang ating kilometers travel. Tapos 9.74. So yan, 331.9 divided by 9.74 is 34.08 kilometers per liter. Yan, 34.08 kilometers per liter. So kung yung long ride natin is 40 plus, ito 34. City driving, good na, di ba? Kasi expected talaga natin tumaas yung fuel consumption eh. Kasi nagtaas nga tayo ng ngipin sa likod. So re-reset na natin. So ganito nga pala mag-reset na pag Tier 152, on off lang. Ito pa. So yan o, nag-reset na. 0 na ulit. So buti itong Tier 152 kahit classic, meron siyang trip meter. So yan, 34.08 para sa reference nyo. Matipid pa rin, para pa rin siyang Mio, 'di ba? Yung mga carb type na yung Mio Sporty, parang ganoon din consumption niya. Isipin nyo 150cc to tapos carb type. Goods, 'di ba? So sabi ko nga sa inyo, better if magpapagas kayo umagang-umaga or gabi para malamig na yung gas. Kasi habang nagpapagas kayo, nag-evaporate yan. Imagine nyo, bukas yung tangke to, nag-evaporate kasi mainit eh. Kasi yung nire-refill sa inyo mabula, so hindi nyo mapupull tank ng ayos yan.
But at the same time, baka may effect din yun sa metro ng mga gas pump. So yun yung conclusion natin. 34 kilometers per liter. Diba? Good pa rin. I-recommend ko pa rin sa inyo to. 1444. Malakas sa ahonan. Tapos, papa long ride, 40 plus kilometers per liter. So again, huwag mo papagas ng tanghaling tapat. No? Iba yung reading nun. O kaya, habang nakabukas to, nag-evaporate. So kayo ba, ano ba yung mga tingin nyo na gusto nyong sprocket set na palagay nyo dito? Testingin natin, fuel consumption. Tapos, lakas sa arangkada. Hindi na tayo makakapag top speed kasi mahirap na. Hinuhuli na ngayon ng LTO yung mga vlogger na nagta-top speed, mga overspeeding. Bawal yun, no? Tapos delikado rin, so kaya hindi ko yun itatry. Ano pa yung mga gusto nyo ipalagay na mga parts, i-reviewin natin para sa inyo, lalagay natin. Lalagyan natin ng recommendation kung good, hindi recommend ko. Tapos yung mga link ng ating mga parts na diniscuss, sprocket set, mga ilaw na ikakabit. Thank you kay Kuya. Yung mga brake switch, foot brake switch, diba? Headlight, papalitan na rin natin. Nasa baba ng video na to yung mga link para hindi na kayo maghahanap, no? Kasi subukan na yan. Again, this has been JZ. Enjoy the ride.